Ayon sa isang senior administration official na nagsalita sa mga mamayag noong huli ng Enero, lubos tayong nag-aalala sa mga kamakailang pagsusuri ng mga armas. Tama. Lubos tayong nag-aalala sa lumalaking ugnayan sa pagitan ng Russia at North Korea at kung ano ang maaring mga hulugan nito sa mga layunin ni Mr. Kim. Ayon kay Jeffrey Lewis, isang Teka lang mga utol, no? Siyempre yung ugnayan na yung mga yan ng North Korea at Russia, kung babalikan ninyo ang history ng North Korea, yung Korean Peninsula, kung bakit nahati, dahil naman dito sa laban sa World War II, no? Kung saan yung Soviet Union at ang pwersa ng NATO o ng Amerika. Kaya ang South Korea ay napunta sa naging demokratiko dahil ito'y naimpluwensyahan ng United States of America at ang North Korea naman ay naimpluwensyahan ng Russia. So sa madalit sabi, talagang etong North Korea, mahaba na ang relasyon na meron sa Russia. At natural magkakampihan yan. Pare-pareha silang komunismong bansa. At basahin muna natin itong mula sa Reuters, no? Ayan mga utol, no? Ayan. Putin in North Korea's scheme discuss military matters. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Dahil sa patindi ng patinding banta ng digmaan, mga utol, sa totoo lamang naman talaga ay anticipated naman tong mga to. Okay? Yung pagsasanib puwersa ng Russia at ng North Korea. Siyempre, isasama pa natin ang China. Malamang yan, tatlo na yan na maging magkakakampi. Pero ito muna tayo, no? Maghanda. Umiinit ang ugnayan ni Putin at Kim Jong-un para patumbahin ng USA at Pinas kasama ng iba. Ito'y mula sa iyong araw. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Game na, alamin na natin to. Nag-aalala Ayan, no? ang Estados Unidos patungkol sa lumalakas na ugnayan sa pagitan ng Russia at North Korea dahil ilan sa mga pahayag ni Russian President ay umpisahan ang World War III ngayong taon at ito rin ang babala ng North Korea na kanyang pupulpusin at tatanggalin sa mapa ang South Korea. At kung matutupad ang mga plano ng dalawang ito ay tiyak na ang World War III. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sa iyong araw, pakisubscribe mga utol. Pakilike na rin yung video, ha? Noong April 2019, nagtagpo ang Russian President Vladimir Putin at North Korean leader Kim Jong-un sa Vladivostok, Russia. Makikita sa picture ang mainit na ugnayan ng dalawa sa Washington. Nakatuon ang mga tagamasid ng North Korea sa kamakailang pagwasak ng Pyongyang noong nakaraang buwan sa isang pangunahing monumento na inilaan para sa pagsasanib ng Korean Peninsula. Isang hakbang na iniisip ng ilang analista na maaring maging prelude sa digmaan sa South Korea sa gitna ng karaniwang maangas na retorika ni Leader Kim Jong-un. Ngunit ang mga opisyal ng Estados Unidos at ang mga tagamasid ng North Korea na nakipag-usap sa CNN ng kondisyonal na hindi ito itanghal sa publiko ay sinasabi na ang ingay hinggil sa arko ng pagsasanib ay nagtatago ng isang mas malaking banta sa seguridad, ang lumalakas na pakikipag-alyansa ng North Korea sa Russia ngayong taong 2024. Ayon sa mga opisyal, Teka lang mga utol, kung natatandaan ninyo, halos buwan-buwan itong North Korea nagpapalipad ng intercontinental ballistic missiles at talagang pinababagsak nila sa bahagi ng North Korea. Okay? So talagang nagpaparamdam sila ng gera. Kumbaga, nandadarag na sila, nagpapakita na sila ng muscle. So ito'y talagang threat na pinaghahandaan ng Japan, ng US at ng South Korea. So etong Russia naman, no questions, no? Dahil inaatake nila ang Ukraine, ang bansang Ukraine. Pero kung ano pa man dahilan itong dalawang bansa na ito, may mas malalim yan kung bakit ginagawa nila ang mga bagay na yan. Yung mga pampulitikang istorya ay hindi na po natin nalalaman kung bakit sila patuloy na nagre-retaliate at gustong makipagdigmaan. Pero palagay ko naman hindi naman yan ganong kasasamang tao, di ba? So ano yan, para lang sa global power. Pero pwedeng masama sila. Pero iniisip ko anong dahilan nila para gustuhin
Sinong tao ba ang may gustong magsimula ng digmaan? 'Di ba? Unless, 'di ba, iba talaga yung issue ng mga pag-uutak nitong mga leaders na to. Okay? Tuloy muna natin. Ng intelligence sa Washington, lalo silang nababahala sa pag-unlad ng ugnayan ng North Korea at Russia at ang pangmatagalan na implikasyon ng tila bagong antas na estratehikong pagkipag-alyansa sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa maraming opisyal na may kaalaman sa pinakabagong impormasyon ng paulit-ulit na nagpapaputok ang Russia ng mga missile mula sa North Korea patungo sa mga target sa Ukraine sa mga nagdaang linggo. Noong Enero nagtakbo ang mataas na ranggo ng mga diplomatikong opisyal mula sa North Korea at Russia sa Moscow bago ang inaasahang pagbisita sa Pyongyang ni Russian President Vladimir Putin. Ang kanyang unang pagbisita sa loob ng mahigit 20 years ayon sa pahayag ng North Korea state media, sapat na nakakabahala para itaas ng administrasyong Biden ang issue kasama ang Chinese Foreign Minister sa isang pagpupulong noong Enero ayon sa isang senior White House official na nagsalita sa mga mamahayag noong nagdaang buwan. Kung magagamit ng North Korea ang mas malapit na ugnayan sa Russia upang mahinaan ang impluwensya ng China, ito ay maaring alisin ang isang mahalagang hadlang ayon sa takot ng mga opisyal sa programa ng nuclear testing ng Pyongyang. Ayon pa sa isang senior defense official, palaging naghahanap ng anumang uri na pakinabang ang North Korea. Ayon sa isang senior administration official na nagsalita sa mga mamayag noong huli ng Enero, lubos tayo nag-aalala sa mga kamakailang pagsusuri ng mga armas. Tama. Lubos tayo nag-aalala sa lumalaking ugnayan sa pagitan ng Russia at North Korea at kung ano ang maaring mga hulugan nito sa mga layunin ni Mr. Kim. Ayon kay Jeffrey Lewis, isang Teka lang mga utol, no? Siyempre yung ugnayan na yung mga yan ng North Korea at Russia, kung babalikan ninyo ang history ng North Korea, yung Korean Peninsula, kung bakit nahati, dahil naman sa laban sa World War II, no? Kung saan yung Soviet Union at ang pwersa ng NATO o ng Amerika. Kaya ang South Korea ay napunta sa naging demokratiko dahil ito'y naimpluwensyahan ng United States of America at ang North Korea naman ay naimpluwensyahan ng Russia. So sa madalit sabi, talagang etong North Korea mahaba na ang relasyon na meron sa Russia. At natural magkakampihan yan. Pare-pareha silang komunismong bansa. At basahin muna natin itong mula sa Reuters, no? Ayan mga utol, no? Ayan. Putin in North Korea's scheme discuss military matters, Ukraine war and satellites. Hindi na natin babasahin ang buo pero ito na yung summary, no? Kim and Putin meets at Russia's new space launch station. Putin offers North Korea help on satellites. So, mga satellite na, no? Na pang-detect ng mga missiles o pag-detonate ng mga missiles. Russia discuss military matters at talks. So, syempre, hindi naman ilalabas lahat sa media yung kung ano man, yung mga delicate issues na pinag-usapan ng dalawang leaders na ito. Pero isa lang ang sigurado, ito ay magkakamping buo. Yung talagang as in, kumbaga parang Pilipinas at ng United States, ganon yung pagiging magkakampi nito. US and South Korea suspect arms deal for Russia in the works. Okay? So talagang magsusupply pa ng mga weaponry. North Korea launches ballistic missiles while Kim away. O parang siguro inutos siya ng kanilang presidente. Well anyway, palagian pong ginagawa ng North Korea yan. Mag-launch ng ballistic missile. Kung matatandaan ninyo, yung isa sa mga ballistic missile nila na pinasabog ng North Korea ay lumapag pa o bumagsak pa sa exclusive economic zone ng Japan. Kung saan yun ang naging dahilan kung bakit na-threaten ang bansang Japan, kaya ngayon ay naghahanda pa rin sila. Pero ayon sa mga nabasa ko, etong Japan, South Korea at US ay naghahanda para dyan sa mga ginagawa o sa mga plano ng North Korea at Russia. Basta alam na nila yan, syempre sila yung mga mas eksperto dyan, mga utol. So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, tuloy na muna natin to. Eksperto sa North Korea at profesor sa Middlebury Institute of International Studies. Matagal nang naghahanap ang Pyongyang ng pagsusuri ng impluwensya ng China sa kanilang mga gawain sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa ibang mga bansa, kabilang ang Soviet Union at later ang Estados Unidos.
Ang bagong nabuong transaksyonal ng pakikipag-alyansa ng North Korea sa Moscow ay mas mainam na maunawaan bilang pagkuha ni Kim ng pagkakataon na magkaroon ng puwang para sa sarili laban sa China. Sabi pa ni Lewis at iba pa. At ito ay isang malaking risk para sa United States of America dahil ang North Korea, Russia, gayon din ang China ay ang mga pangunahing kalaban ng United States of America. Ngunit may haka-haka na ang North Korea at China ay hindi talaga magkalaban, kundi sila ay magkasama rin na katuwang nito ang Russia para sa pagkontrol sa buong mundo. At ito ang ikinababahala ng Europa at United States of America dahil nahihinog na ang pinakamalaking digmaan sa mundo, ang nuclear war. Totoo yan. World War III. Talagang mga utol, sa totoo lang, yan ay nakaamba na, yung World War III. Aminin man natin o hindi. Kasi kung mapapansin nyo, ang nangyayari doon sa mga powerful nations sa buong mundo, naghahanda sila ng kanilang military forces. Lahat halos. Pati nga including NATO members nagre-ready na o nagpa-practice na o nagkakaroon na ng mga military drills. Tayo dito sa lugar natin, sa Indo-Pacific, nagmi-military drills, walang katapusan. Sa iba't ibang panig ng mundo ay may mga military drills at may mga kaguluhan na gaganap. Tapos almahan ng almahan yung malalakas na mga bansa. Hindi pa ba yan malaking ebidensya na nagigirian na at ready na anytime na magsagupa? At hindi po yan basta gera ng bansa. Ito po ay World War III. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Diba? Nakakaba. It's a matter of time. Anyway, maraming salamat sa iyong araw. Maraming salamat sa inyo mga utol. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.